Isang napakahusay na Japanese boxer ang itinuring na tatay ni Naoya Inoue, si Akira Yaegashi, ang brutal na tinapos ng isang undefeated na Meksikano. Pero ang Meksikano na ito ay winasak lang ni Cuadro Alas, Janrel Casimero, parang saging na pinatumba sa harap pa mismo ng baluarte at mga kababayan niya. Ilang beses pinabagsak ni Casimero sa ibabaw ng lona, pero di binilangan ng referee dahil takot na matalo ang pambato nila. Si Pedro Guevara ay isang undefeated na boksingero bago niya makalaban si Janrel Casimero. Dahil sa husay na Meksikanong ito ay kinuha siya ni Eric Morales para maging kanyang alaga, at ito yung boksingero na tumapos sa trainer at tatay-tatayan ng Japanese monster na si Naoya Inoue. Walang iba kundi ang pinakasikat na boksingero ng Japan noon na si Akira Yaegashi, ang buhay na Japanese Ippo Makunouchi. Ito yung nagturo ng mga taktika kay Naoya Inoue at ito yung kasparing partner niya palagi. Sa round number 7 ng labanan ng tatay-tatayan ni Naoya Inoue kontra kay Pedro Guevara ay bugbog na po talaga si Akira. Sobrang lalakas na mga suntok ang natamo niya. Frente a Isashi. Malalakas na kombinasyong suntok ang pinakawala ng Mexicano na nagpalasing ng husto sa hapon na kalaban nito. Es tremendo. Otra. Hanggang sa hindi na nakayanan ni Akira Yaegashi ang sobrang lakas na patama sa kanyang bodega. Napaluhod siya at sa sobrang sakit ay dito na natapos ang laban nila. De compás, llegó a la izquierda y se acaba, Nippon a la lona, se acaba, nuevo campeón del mundo Mini Mosca, México. Araw ng Sabado, August 4 taong 2012 sa Centro de Convenciones, Mazatlan, Sinaloa, Mexico. Magaganap ang laban ni Cuadro Alas, Janrel Casimero kontra sa undefeated na Mexicano na si Pedro Guevara. Meron itong record na 18 na panalo, walang talo at isang draw. Samantalang si Janrel Casimero ay meron labang 16 na panalo at may 2 na po na talo. Kaya underdog po talaga dito ang ating pambato. Pero ang inakala nilang mahina ay ilang beses na pababagsakin at tuluyang wawasakin ang kanilang paboritong alaga. Round number 1, kitang-kita ang pagiging maliksi at agresibo ni Casimero, kaya napapaatras agad ang malabato sa tibay na Meksikano. Pero isang napakalakas na uppercut ang pinakawala ni Cuadro Alas na parang saging na nagpatumba sa malabato sa tibay na Mexicano na kalaban niya. At dahil malabato nga ito, parang walang nangyari, tumayo agad siya, binilangan siya ng referee at kayang-kaya pa daw niya. Pero atras na lang siya ng atras dahil sobrang agresibo at lakas talaga ni Cuadro Alas. De izquierda para tratar de ganar buenas combinaciones Pedro Guevara. 10 knockouts en 16 victorias. Ahí está con la de acomodar, mordió por el campeonato mundial y ahí está el filipino tratando de sacar ventaja de su pegada y lo vuelve a tocar. Round number 2, nakaramdam na talaga ng takot ang Mexicano. Atras na ito ng atras at nag-iingat na sa bawat suntok ni Janrel Casimero. Para Pedro Guevara, aquí en casa en Mazatlán, Sinaloa, de derecha que Round number 3, nakakonekta ng mga power shot si Cuadro Alas. Takot naman ang inakala kong bato na matamaan ng mga suntok ni Janrel Casimero. Kaya grabe ang iwas nito. Napakaganda naman ang ikot ng ulo ni Casimero, kaya di ito matamaan ng Mexicano. ahí sabemos, ahí está Pedro, cómo conecta esa derecha, pero el filipino, con un momento. Round number 4, sumabay na ang Mexicano sa galaw ni Casimero. Kaya lang bigla itong bumagsak nang sumampa kay Casimero. Tuloy ang laban at matindi po ang kanilang naging palitan.
Round number 5, lamang pa rin si Casimero sa mga malilinis na patama. Wala namang magawa ang nagkukunwaring bato kundi umatras na lang kay Casimero. Sa round number 6, yakap na ng yakap ang Mexicano. Hindi tuloy makatsyempo si Janriel Casimero hanggang may isang napakalakas na suntok ang muling nagpabagsak sa batong Mexicano. Pero sabi ng referee ay nadulas lang daw ito at di ito binilangan. Kaya grabe ang kanyang pag-atras nang ituloy ang kanilang laban. Round number 7, maliksi pa rin si Janriel Casimero at grabe na mga power shot na pinapakawalan nito na talaga namang nagpadurog sa batong katawan ng kalaban na Mexicano. Sa round number 8, duguan na ang mukha ng kalaban pero ganado pa rin ito na umatras-atras lang sa laban at sa tuwing tinatamaan ng suntok ni Cuadro Alas, siya ay sobrang napapayakap. Sa round number 9, malakas at maliksi pa rin po si Casimero at lamang na talaga sa puntos ang ating pambato. Puro power shot na ang pinapakawala nito. Round number 10, muling napabagsak ang batong Mexicano sa kitang-kitang suntok ni Casimero. Pero di pa rin binilangan ng referee dahil nadulas lang daw ito. Naulit pa ulit ang pagbagsak ni Guevara pero ganun pa rin ang senaryo. Wala pa ring bilang ang ginawa ng referee na kamag-anak yata nito. Sa round number 11, bumagsak na naman ang hometown na Mexicano pero patay malisya lang ang referee at di pa rin binilangan ng kababayan nito. Kaya binugbog na lang ni Casimero ang Mexicano. Round number 12, walang naipanalong round ang Mexicano pero grabe ang hiyawan ng mga tao. Atras pa rin ito ng atras at takot na takot sa suntok ni Cuadro Alas Janriel Casimero. Panalo ang ating pambato by a split decision. Muntik pa siyang matalo at maluto ang laban kung hindi lang talaga niya ilang beses mapabagsak ang kanyang hometown na Mexicanong nakalaban. Napahanga ng ating pambato na si Cuadro Alas Janriel Casimero ang mga tao sa Mexico. Lalong-lalo na yung magandang diwata na hinimas-himas pa ang kanyang ulo. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming salamat sa lahat ng walang sawang suporta nyo. God bless everyone.